Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 2 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000, wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitino at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Sedequias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin o Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa ami tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan." At sasabihin ko sa kanila, "Kailanmay hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara po, magnilay tayo sa simula ng bagong linggong ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Konting useless trivia sa pagsisimula ng ating linggo. Paano po ba hulihin ang unggoy? O nga no, parang hirap hulihin ang unggoy kasi magaling lumusot, marunong mag-isip, nakakalusot sa mga trap, maliban sa isa. Sabi daw po, ganito manghuli ng unggoy. Kukuha ka ng coconut, tatanggalin mo yung sabaw, at lalagyan mo sa loob ng peanuts or mani. Anong gagawin ngayon ng unggoy na malakas ang pang-amoy kapag naramdaman niya may pagkain o mani sa loob ng coconut? Ilalagay niya ang kanyang kamay sa butas at hahawakan ang peanuts. Ngayon, anong mangyayari? Yun ang hudyat na lalapit po yung manghuhuli at hahagisan siya ng net. Pero pansinin daw po ninyo, no? Kapag hinagisan ng net, hindi kakawala ang unggoy. Bakit? Kasi hindi niya maialis sa butas ng coconut ang kanyang kamay. At bakit hindi maalis? Aba kasi hawak-hawak yung peanut na nasa loob. At ayaw niyang bumitaw. Pwede naman niyang bitawan ng kanyang kamay at dahan-dahang ialis ang kanyang kamay doon sa butas. Pero hindi niya yon gagawin. Kakapitan at kakapitan niya ang pagkain sa loob ng coconut. Ayan daw po ang ugali ng isang unggoy. Minsan ganyan din daw po ang ugali ng tao. Tayo gusto natin palaging nakakapit. Tayo gusto natin palaging may hawak. At ayaw nating bumitaw. Minsan yung paghawak at pagkapit na ito ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Dito tayo napapalayo sa Diyos. Dito tayo napapasama. Ang kailangan lang natin bibitawan at alisin ang kamay sa butas parang yung unggoy. Alam nyo mapatid, napagandang kwento ito para illustrate ang tinuturo sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin si Jesus na may nakausap na lalaki na nagtatanong, ano po ba ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Siyempre, inisa-isa ni Jesus yung generic na sagot, sundan mo ang batas. At sabi nung lalaki, nagawa ko na po yan. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? At ano sabi ni Jesus? Isang bagay na lang ang kulang. Pagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, pamigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Anong ending? Nalungkot. Parang yung unggoy. Kasi ayaw bumitaw sa kanyang kinakapitan. Anong matututunan natin? 3 letter O, madaling tandaan. Own, overcome, offer. Isa-isay natin. Una, own. Hindi po kasalanan ang pagiging mayaman. Actually, ang pagiging mayaman ay isang biyaya. Pero, anong nagiging problema sa kayamanan? Kapag ang ari-arian ay bumaliktad at tayo ang naging ari-arian ng ating mga pagmamay-ari. When we become owned by the things that we own, we become slaves of these things. At ito'y pagandang paalala sa atin. Minsan, paano nga ba tayo inaari ng ating mga ari-arian na tipong hindi na natin kayang mabuhay kapag wala ang mga ito? Sige nga, anong bagay ang meron ka na hindi mo kayang mabuhay ng wala? Cellphone, gadget, internet, ano pa? Ano yung bagay na parang ikaw na ang pagmamay-ari ng ari-ariang ito? Babala, baka kailangang bitawan. Babala, baka sobra ng mahigpit ang ating kinakapitan. Babala, baka tayo na ang naging ari-arian. Ano yung challenge? Pangalawang letter O, overcome. Hinahamon ni Jesus na lagpasan natin ang ating sobrang pagkapit
at tayo'y matutong bumitaw. Ito po siguro yung kabilintanaan ng buhay, no? Yung irony, no? Bakit minsan kailangan nating kumapit pero bumibitaw tayo? At kung kailangan nating bumitaw, doon naman tayo kumakapit. Oo nga, minsan kailangan lang nating matutong mag-let go. And letting go might be hurtful and painful, but letting go will bring us true freedom. Ang pagbitaw, lalo na sa mga bagay sigurong hindi para sa atin, mga bagay na magdudulot sa atin ng sakit, mga bagay na magpapahirap lang sa atin, bitawan mo na bro, bitawan mo na sis, overcome, para maging malaya na tayo. Which brings us to the third letter O, offer. Ano ang hamon? Minsan, kailangan lang nating i-offer sa Diyos. Hindi naman kailangang sobrang dami, pero importante yung galing sa puso. Ito yung sinasabi ni Jesus na madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Minsan hindi naman po talaga kailangan malaki ang ibigay. Ang dapat ibigay yung mula sa puso. At yung mula sa puso, dito nakikita natin yung ating tunay na pagiging bukas palad. Tandaan, kung gusto mong tumanggap, bukas dapat ang palad. Kung gusto mong makahawak, hindi pwedeng sarado ang palad. Kailangan bukas ang palad para makatanggap at para magbigay. At yan ang hamon sa atin. What can you offer to the Lord today? Tatlong O, madaling tandaan. Own, offer, overcome. Bumitaw na sa mga bagay na nagmamay-ari sa atin upang lagi nating kapitan ang Diyos na nagmamahal sa atin. Tara, let us pray. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa biyaya ng iyong mga gifts na binibigay sa amin. Palalahanan mo kami, Panginoon, na mga regalong ito ay hindi po ninyo binigay para kami ay maalipin, kundi ito'y upang gamitin namin para sa kabutihan. Nawa po, matuto kaming bumitaw sa mga bagay na hindi para sa amin. Matuto rin kaming bumitaw sa mga ari-arian na nagmay-ari na sa amin dahil sa aming hindi tamang paggamit. At Panginoon, turuan mo kaming mag-alay ng mula sa puso upang nang sa gayon kami ay lumago at mamunga sa piling mo. Hindi nato sana Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa, sa pagninilay natin, salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat po ng mga business owners at mga employees, no? At sa lahat ng mga uring manggagawa. Tandaan ang mga ari-arian, ang lahat ng meron tayo, ito ay para gamitin natin ng mabuti at hindi para ariin tayo. Kaya muli, huwag kalimutan ang pagtulong, huwag kalimutan ang pagdamay sa kapwa sa pamamagitan ng ating parokya at sa iba pa pong charitable institutions katulad ng Caritas Manila. Muli mga kapatid, maraming salamat po. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.